Mainit at masikip ang hangin sa loob ng himpilan ng Quezon City Police District Station 10 sa Kamuning, kahit pamabagal na umiikot ang elisi ng dekuryenteng bentilador sa kisam. Ang mga hilera ng asul na monoblock na upuan ay puno ng mga mamamayang naghihintay na matapos ang kani-kanilang mga transaksyon. Mayroong kumukuha ng police clearance, mayroong kumukuha ng mga nakumpiskang gamit, at mayroon ding mga simpleng kumokonsulta sa mga nakaduty na pulis. Ang hangin ay pinaghalong amoy ng floor wax, pawis, at ng mumurahing kape mula sa isang maliit na stall sa labas. Sa gitna ng mga naghihintay, nakaupo ang isang dalaga na nasa mga 22 taong gulang. Mayroon siyang maamong mukha at mga matang matatag, ngunit baka sa kanya ang matinding pagod. Ang pangalan niya ay Maria Clara Reyes, o mas kilala bilang Clara. Nakasuot siya ng kupas na maong jacket at itim na pantalon. Mahigpit niyang hawak sa kanyang kandungan ang isang clear plastic envelope na naglalaman ng ECC at ng traffic violation receipt ng kanyang motorsiklo. 3 araw nang naka-impound ang kanyang motorsiklo matapos siyang mahuli sa isang pangunahing kalsada kung saan ipinapatupad ang number coding scheme. Para kay Clara, wala siyang ginawang mali. Panigurado siyang coding ang kanyang plaka sa araw na iyon, ngunit ayaw na niyang palakihin pa ang gulo. Ang tanging kailangan niya ay maibalik ang kanyang motor. Iyon lamang ang kanyang sasakyan para makapasok sa trabaho sa isang maliit na kapihan kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Kailangan niyang kumayod para sa kanyang pamilya, at bawat araw na wala ang motor ay bawas sa kanyang kita. Kalahating oras na siyang nakaupo, ngunit hindi pa rin tinatawag ang kanyang pangalan. Samantala, ang mga tunog sa paligid ay naghahalo-halo, ang kalansing ng lumang printer, ang sigaw ng pulis na tumatawag ng numero sa pila, at ang iyak ng isang sanggol mula sa isang inang tila nahihirapan na. Inayos ni Clara ang kanyang buhok na medyo magulo na at huminga ng malalim. Diyos ko, sana po matapos na ito ngayon, bulong niya sa sarili. Sa likod ng isang mesa, isang pulis na maayos ang kasuotan ang abala sa pag-aayos ng sandamakmak na papeles. Ngunit bago pa man siya makatawag ng susunod na numero sa pila, isang malakas na boses ang umalingaw mula sa may pintuan. Hoy! Nagtatrabaho ba kayo o natutulog? Bakit ang bagal ng pila? Lahat ng ulo ay sabay-sabay na napalingon. Isang matangkad na lalaki, malaki ang tiyan, nakasuot ng uniforme ng pulis, ngunit gusot at hindi maayos, ang pumasok habang maihawak na sigarilyo sa kamay. Ang pangalan niya ay si Police Staff Sergeant Berto Sandoval. Sa mga residente sa lugar, kilala siya bilang isang aroganteng pulis na mahilig manigaw kapag masama ang timpla. Ilang mamamayan ang agad na yumuko, takot na madamay sa gulo. Napayuko na rin si Clara. Narinig na niya ang pangalan ng pulis na iyon. Minsan nang sinabi ng kanyang kuya, kapag kay Sandoval bumagsak ang kaso mo, magpasensya ka na lang. Huwag kang magsasalita ng marami. Tiningnan ni Sandoval ang mga mamamayan isa-isa, na para bang naghahanap ng dahilan upang magalit. Nasaan ang mga papeles ng mga nakumpiskang gamit? Bakit hindi pa naaayos yan? Sigaw niya sa isang batang pulis. Sinubukang manatiling kalmado ni Patrolman Juanito De Leon, OJ. Sir, on process na po. Kasi ano? Kapag mabagal kayo, sa akin na naman magrereklamo ang mga tao. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Biglang naging tensyonado ang buong silid. Kinagat ni Clara ang kanyang ibabang labi. Hindi niya gusto ang mga taong mayabang na tulad ni Sandoval, ngunit ayaw niya ring maghanap ng gulo. Hindi nagtagal, tinawag ng batang pulis ang susunod. Yung kumukuha po ng Honda Click, puti, plakang AC 3,952 sa pangalan ni Maria Clara Reyes. Mabilis na tumayo si Clara. Ako po, sir. Lumapit siya sa mesa at iniabot ang kanyang plastic envelope. Tinanggap ito ng batang pulis ng may ngiti. Sige po, Ma'am Clara. Para po sa huling proseso, kailangan niyo na lang pong papirmahan ito kay Staff Sergeant Sandoval sa opisina niya sa likod. Tumango si Clara. Salamat po, sir. Lumakad siya patungo sa likurang silid kung saan karaniwang nakaupo si Sandoval. Pagdating niya sa harap ng pinto, dahan-dahan siyang kumatok. Permiso po, sir. Pasok, sigaw ni Sandoval nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang dumating.
Dahan-dahan pumasok si Clara, pinipigilan ang hindi magandang pakiramdam. Hindi gaanong kalaki ang silid. Sa dingding ay may larawan ng Chief Sei, isang bakal na kabinet, at isang whiteboard na puno ng mga sulat. Sa mesa, nagkalat ang mga papel at puno ng upos ng sigarilyo ang ashtray. Ang amoy sa loob ay pinaghalong luma, usok, at kapangyarihang inaabuso. Inayos ni Sandoval ang kanyang pagkakaupo at sa wakas ay napatingin kay Clara. Ano na namang kailangan mo? Gusto ko lang po sanang kunin ang motor ko, sir. Sabi po, kailangan ko raw pong papirmahan muna sa inyo. Kinuha ni Sandoval ang folder, binuklat ito ng walang pakialam, at saka kumunot ang noo. Ikaw yung nagmamatigas kahapon na hindi ka raw nagkamali. Dahan-dahang tumango si Clara. Opo, sir. Pero nagbayad na po ako ng multa at gusto ko na lang pong kunin ang motor. Ibig sabihin, nagmamatigas ka pa rin, tumaas ang boses niya. Nagulat si Clara. Hindi po ganoon, sir. Ang ibig ko lang pong sabihin. Sapat na yang sagot mo para ipakita na bastos ka. Tiningnan siya ni Clara nang hindi makapaniwala. Dalawang pangungusap pa lang ang sinasabi niya pero agad na siyang pinaratang ang bastos. Sir, gusto ko lang po talagang makuha ang motor ko. Kailangan ko na pong magtrabaho. Pakiusap po, tulungan niyo po ako, sabi ni Clara sa pinakamahinahong paraan. Ngunit si Sandoval ay sumandal lang ng kampante, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kung yan lang ang gusto mo, madali lang. Pero ang mabilis na proseso, may presyo. Natigilan si Clara. Presyo po? Anong ibig niyong sabihin, sir? Lumapit si Sandoval ng bahagya. Alam mo na yan. Para pirmahan ko to ngayon, kailangan mo lang akong asikasuhin ng kaunti. Agad na naunawaan ni Clara ang tinutukoy nito. Namutla ang kanyang mukha at kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sir, pakiusap po, ingatan niyo po ang mga salita ninyo. Isa lang po akong mamamayan na gustong kumuha ng motor. Abat ang dami mo pang sinasabi, ha? Biglang inihampas ni Sandoval ang folder sa kanyang mesa. Bra! Naurong si Clara. Nagiging mapanganib na ang sitwasyon. Ayoko sa mga babaeng nagpapaka-inosente, sigaw ni Sandoval habang tumatayo at muling hinahampas ang mesa. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig, takot na baka hindi niya mapigilan ang sarili at sumagot ng pabalang. Ngunit lumapit pa si Sandoval, lalong naging agresibo ang kilos. Tingnan mo. Dahil sa ugali mo, pwede kong patagalin ang pagkakakulong ng motor mo. O baka ilagay ko pa sa ibang report para hindi na talaga mailabas. Sa wakas ay lumaban si Clara. Hindi niyo po pwedeng gawin iyan ng basta-basta. May karapatan po ako. Aba, tinuturuan mo pa ako ng batas? Hinawakan ni Sandoval ang braso niya ng mahigpit. Napangiwi si Clara sa sakit. Bitawan niyo po ako, sir. Lalo pang hinigpitan ni Sandoval ang hawak. Pinapainit mo ang ulo ko. Nang makitang lumalaki na ang panganib, bigla ang hinila ni Clara ang kanyang kamay at itinulak ang katawan ni Sandoval. Hindi malakas, sapat lang para makalayo siya. Ngunit ang pagtulak na iyon ay lalong nagpagalit kay Sandoval. Walang hiya ka, sigaw niya. Sa loob ng ilang segundo, sinampal ni Sandoval ang pisngi ni Clara ng sobrang lakas na halos matumba ang dalaga. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas, narinig ng ilang mamamayan at pulis. Hawak ni Clara ang kanyang pisngi, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinipigilan ang sakit. Bakit niyo po ginawa to? Nanginginig ang boses ni Clara. Para maintindihan mo kung nasaan ka, sigaw ni Sandoval habang hinihila ang kwelyo ng jacket ni Clara. Sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang pinto mula sa labas. Brooke! Pumasok si Patrolman De Leon. Gulat na gulat ang kanyang mukha nang makita ang nangyayari. Sir, bitawan niyo po ang mamamayan, sabi niya. Tinuro ni Sandoval si De Leon. Huwag kang makialam dito, De Leon. Usapan namin to. Sobra na po yan, sir. Walang protokol na nagsasabing pwedeng manakit ng sibilyan. Ginamit ni Clara ang pagkakataon para lumayo, tumayo sa likod ni De Leon habang hawak pa rin ang namumulang pisngi. Ang mga mamamayan sa labas ay nagsimula ng mag-usisa dahil sa ingay.
Nawalan na ng kontrol si Sandoval. Nangangahas ka ng labanan ang nakatataas sa'yo. Pinigilan ni De Leon ang kanyang galit. Paglabag po sa batas ang ginagawa ninyo, sir. I-report ko po ito. Tinaas ni Sandoval ang kanyang kamay, akmang sasampalin din si De Leon. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang kamay, isang matatag na boses mula sa likod ng pinto ang narinig. Itigil niyo iyan lahat. Lahat ng ulo ay napalingon. Ang pumasok ay isang babaeng police major, maayos ang uniforme at puno ng otoridad ang bawat hakbang. Siya si Police Major Annalisa Cruz, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit, CIDU, ng East Station 10. Agad na nagbulungan ang mga mamamayan. Nako, si Ma'am Cruz. Delikado to. Di ba yan yung striktong hepe? Nanlamig ang ekspresyon ni Major Cruz nang makita ang namumulang pisngi ni Clara at ang tensyonadong mukha ni De Leon. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na hindi ito nangangailangan ng palusot. Alam niyang mayroong seryosong mali. Sinubukang magpaliwanag ni Sandoval. Ma'am, itong sibilyan po, bastos. Siya. Manahimik ka, pinutol siya ni Major Cruz. Tiningnan niya si Sandoval nang may tingin na tila nagpayelo sa buong silid. Ibigay mo sa akin ang papeles niya, utos niya kay De Leon. Inyabot ni De Leon ang plastic envelope. Binasa ito ni Major Cruz nang mabilis at saka tumingin ng diretsyo kay Clara. Ikaw si Maria Clara Reyes, malumanay niyang tanong. Tumango si Clara, pinipigilan ang luhang malapit ng bumuhos. Tiningnan ni Major Cruz ang namumulang pisngi ni Clara. Sinampal ka ba? Yumuko si Clara. Opo, ma'am. Biglang sumingit si Sandoval. Ma'am, siya po ang nauna. Tinulak niya ako. Walang galang. Tinaas ni Major Cruz ang kanyang kamay, pinutol muli si Sandoval ng may diin. Kung tinulak ka ng isang sibilyan, siguradong may dahilan. At ang nakikita kong namumula ay ang pisngi niya, hindi ang pisngi mo. Natahimik si Sandoval. Pagkatapos ay nagsalita si Major Cruz, tatanungin ko mismo ang biktima. Tumingin siya kay Clara. Kaya mo bang ikwento kung ano talaga ang nangyari kanina? Kinagat ni Clara ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang katawan. Ma'am, gusto ko lang po sanang kunin ang motor ko. Pero si Sir Sandoval po, nagsimulang magsalita ng mga hindi magagandang bagay. Tapos po nagalit siya at sinampal ako. Ang lahat ng mamamayang nanonood mula sa pinto ay nagsimulang mag-ingay. Opo, ma'am. Narinig po namin siyang naninigaw. Ganyan po talaga yang si Sandoval, ma'am. Matagal na po iyang mayabang. Pinigilan ni Major Cruz ang kanyang galit upang manatiling propesyonal. Muli niyang hinarap si Sandoval. Totoo bang nanakit ka ng isang mamamayan na nag-aayos lang ng kanyang papeles? Sumagot si Sandoval ng mabigat ang boses. Ma'am, hindi lang po pagkakaunawaan ito. Itong sibilyan na to. Sapat na. Lumapit si Major Cruz ng 2 hakbang. Sa isang mahinang boses ngunit puno ng talim, sinabi niya, hindi mo ba alam na ang babaeng ito ay hindi dapat tratuhin na parang ordinaryong sibilyan lang? Lahat sa silid ay natahimik. Maging si Clara ay nagtaka. Si Sandoval lang ang biglang namutla. Nagpatuloy si Major Cruz ng dahan-dahan, puno ng diin. Alam mo ba kung sino siya? Kumunot ang noo ni Clara. Ma'am, sino po ba ako? Isa lang po akong barista. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Major Cruz. At sa silid na iyon, sa harap ng lahat, binitiwan niya ang mga salitang tuluyang nagpayelo kay Sandoval. Anak siya ng isa sa mga pangunahing instructor sa Philippine Military Academy, si Colonel Reyes. At siya mismo ay nakalista sa isang Special Reservist Officer Training Program. Sa madaling salita, may karapatan siya sa espesyal na proteksyon. Alam mo ba ang kahihinatnan ng ginawa mong paghawak sa kanya? Napanganga ang mga mamamayan. Tiningnan ni De Leon si Clara nang may pagkamangha. Si Clara mismo ay natulala, hindi niya inasahan na kilala siya ni Major Cruz ng ganoon. Samantala, nagsimulang manginig ang katawan ni Sandoval, at bago pa man siya makapagsalita,
Sinabi ni Major Cruz ng buong lamig, Sandoval, simula sa oras na ito, suspendido ka. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid matapos bigkasin ni Major Cruz ang salitang suspendido. Ang mga mamamayan ay natahimik, ang mga pulis ay natigilan, at si Berto Sandoval ay nakatingin sa kawalan na para bang ayon lang napagtanto na ang kanyang buhay ay biglang nagbago. Ma'am, pakiusap po, kaya ko pong ipaliwanag, sabi ni Sandoval, nanginginig ang boses. Ngunit itinaas ni Major Cruz ang kanyang kamay upang patahimikin siya. Sandoval, napakarami ng reklamo ang natanggap namin tungkol sa iyo mula sa mga mamamayan. Ilang beses ka na naming binigyan ng babala. Ngayon, hindi ka lang naging arogante, gumamit ka ng dahas, verbal harassment, at inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Akala mo ba magbubulag-bulagan lang ako? Yumuko si Sandoval. Butil-butil ang pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Isuko mo ang iyong baril at gayon din, mariing utos ni Major Cruz. Lalong naging mabigat ang hangin sa silid. Si Patrolman De Leon na nakatayo sa tabi ni Clara ay napaluno. Ang mga mamamayang sumisilip mula sa pinto ay nagbubulungan. Nanginginig ang mga kamay ni Sandoval habang tinatanggal ang holster ng kanyang baril at inilalagay ito sa mesa. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang police gear mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Ma'am, nakikiusap po ako. 17 taon na po akong nagsisilbi. Nabasag ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Major Cruz ng diretso sa mata. At dahil nga 17 taon ka na, dapat mas may sapat ka ng pag-iisip at mas makatao ka. Pagkatapos isuko ang lahat, napasandal si Sandoval sa kanyang upuan. Walang laman ang kanyang mukha, tila hindi makapaniwala na ang lahat ay nangyari ng ganoon kabilis. Pagkatapos ay lumingon si Major Cruz at lumapit kay Clara. Clara, ayos ka lang ba? Tanong niya ng mailambing. Sinubukang ngumiti ni Clara, ngunit namumula pa rin ang kanyang pisngi. Nagulat po ako, ma'am. Pero ayos lang po ako. Kung gusto mo, maaari nating iproseso ito sa legal na paraan. May mga testigo, may ebidensya. May karapatan ka. Natigilan si Clara ng matagal. Ang mga mamamayan ay nakatingin sa kanya na para bang naghihintay ng kanyang desisyon. Sa huli, dahan-dahan siyang umiling. Ma'am, gusto ko lang po ng hustisya, hindi paghihiganti. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Major Cruz, ipinagmamalaki ang sagot ni Clara. Napakaturedo ng pag-iisip mo, Clara. Pero ang internal na proseso ng pulisya ay magpapatuloy. Responsibilidad namin yan, hindi mo desisyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Yumuko si Clara ng may paggalang. Maraming salamat po, ma'am. Lumapit si De Leon sa kanila. Ma'am Clara, kung kailangan niyo po ng tulong medikal, ihahatid ko po kayo sa klinika. Umiling si Clara. Salamat po, sir. Gusto ko na lang pong kunin ang motor ko at umuwi. Sumenya si Major Cruz kay De Leon. Pakiusap, tapusin mo ang lahat ng papeles ni Clara. Siguraduhin mong mailalabas ang motor niya ngayon din nang walang anumang karagdagang bayad. Sumaludo si De Leon. Yes, ma'am. Pagkatapos ay sinamahan niya si Clara palabas ng silid, iniwan ang mabigat na tensyon na nananatili pa rin sa loob. Paglabas ni Clara, agad siyang nilapitan ng mga mamamayang nakasaksi sa pangyayari. Ang galing mo, miss. Kung ako yan, baka hinimatay na ako. Nga, miss. Alam naming lahat ang ugali ng pulis na iyan. Matagal na naming gustong isumbong pero takot kami. Salamat sa Diyos at nabisto na siya ngayon. Umiti lang si Clara ng alanganin. Hindi niya naramdamang magaling siya. Gusto niya lang matapos ang lahat. Pinakalma ni De Leon ang mga tao. Mga sir, mga ma'am, pakiusap po, bigyan niyo po ng espasyo si Ma'am Clara. Shock pa po siya. Tumango ang mga tao at dahan-dahang umatras. Naglakad sila patungo sa impounding area sa likod ng himpilan. Doon, maayos na nakahilera ang mga nakumpiskang motorsiklo. May mga sira, may mga marurumi, at may mga mukhang bago pa, tulad ng motor ni Clara. Hintayin niyo po ako dito, ma'am, sabi ni De Leon habang pumapasok sa isang maliit na opisina para sa mga talaan. Tumayo si Clara habang tinitingnan ang kanyang motor.
Mayroon siyang naramdamang lungkot at ginhawa ng sabay. Naalala niya ang nangyari kanina, ang galit na mukha ni Sandoval, ang kamay na dumapo sa kanyang pisngi, ang init at sakit na naramdaman niya. Bigla, tumulo ang kanyang luha nang hindi niya mapigilan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha, takot na may makakita. Ngunit isang malumanay na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Clara! Napalingon siya. Nakatayo doon si Major Cruz, wala na ang istriktong tono tulad ng kanina. Ma'am, pasensya na po. Medyo napagod lang po ako, sabi ni Clara, pilit nang umingiti. Lumapit si Major Cruz. Ayos lang yan. Pwede kang umiyak kung gusto mo. Tao ka, hindi ba to? Biglang bumagsak ang depensa ni Clara. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis siyang yumuko, nahihiya. Tinapik ni Major Cruz ang kanyang balikat. Alam mo ba kung bakit ako mismo ang humarap sa sitwasyon? Dahil alam ko kung sino ka. Kumunot ang noo ni Clara. Sino po ba ako? Ngumiti si Major Cruz. Ang tatay mo, si Colonel Prames, ay isang senior instructor na nag-train sa akin noon. Mabuti siyang tao, strikto, disiplinado, pero malinis ang puso. Nang marinig ko ang pangalan mo, alam ko agad na ikaw ang anak na ipinagmamalaki niya. Natigilan si Clara. Ma'am, kilala niyo po pala ang tatay ko. Kilalang kilala, sagot ni Major Cruz. At alam kong hindi mahilig ang pamilya niyo na gamitin ang posisyon para manlamang. Laging sinasabi ng tatay mo, gamitin ang posisyon para magprotekta, hindi para manakit. Lalong umagos ang luha ni Clara. Ayoko pong gamitin ang pangalan ni Papa para manakot ng kahit sino, ma'am. At yan ang nagpapatunay na katulad kanya, umiti ng may init si Major Cruz. Hindi nagtagal, bumalik si De Leon dala ang ECC at ang release form. Heto na po, Ma'am Clara. Opisyal lang pwede ninyong iuwi ang motor. Iniabot niya ang susi. Tinanggap ito ni Clara gamit ang dalawang kamay. Maraming salamat po, Patrolman De Leon. Kinamot ni De Leon ang kanyang ulo. Ako po dapat ang humingi ng paumanhin. Sana po mas maaga akong pumasok kanina. Ayos lang po iyon, sir. Malaki na po ang naitulong inyo. Tiningnan ni Major Cruz si De Leon. De Leon, siguraduhin mong maipasok ang internal report mamayang hapon. Hindi natin pwedeng hayaang maulit ang ganitong kaso. Yes, ma'am. Matapos ang lahat, naghanda na si Clara na paandarin ang kanyang motor. Ngunit itinaas ni Major Cruz ang kanyang kamay. Sandali! Huminto si Clara. Lumapit si Major Cruz at nagsalita ng mahina, anak ka ng isang maimpluwensyang tao, pero pinili mo ang landas ng pagiging mahinahon. Hindi lahat kayang gawin yan. Ma'am, gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Bahagyang tumawa si Major Cruz. Mahal ang kapayapaan, Clara. Pero karapat-dapat ka para dyan. Bago siya umalis, idinagdag niya, kung mayroon pang ibang pulis na gagawa ng mali sa'yo o sa ibang mamamayan, i-report mo diretso sa akin. Kailangan namin ng mga mamamayang tulad mo, matapang pero hindi pa dalos-dalos. Dahan-dahang tumango si Clara. Salamat po, ma'am. Habang pinapaandar ni Clara ang kanyang motor at naghahandang umuwi, sumulyap siya sa gusali ng himpilan. Nakita niya si Sandoval na dinadala sa Internal Affairs Office. Maputla ang kanyang mukha at halatang hiyang-hiya habang pinagtitinginan ng mga tao. Ilang mamamayan ang umiling. Kaya huwag kasing mayabang. Ang mundo ay bilog, sir. Walang naramdamang kasiyahan o paghihiganti si Clara. Sa halip, naawa siya. Pero siguro, aral na ito para sa lahat, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang umuwi, binabaybay ang abalang kalsada. Ang mga ilaw mula sa mga tindahan, mga nagtitinda sa bangketa, at ang tunog ng mga busina ay naghahalo sa papalubog na araw. Nang huminto siya sa isang traffic light, hinawakan niya ang kanyang pisngi na medyo masakit pa rin. Ngunit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabigat ang araw na ito, pero nakaligtas ako. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang mga salita nito, ang mga turo nito. At may isang bagay siyang natutunan, ang dignidad ay kailangang panindigan, kahit na madalas ay hindi makatarungan ang mundo.
Isang linggo ang lumipas. Nabalitaan ni Clara na opisyal nang sinuspinde si Staff Sergeant Sandoval mula sa kanyang posisyon at ang kanyang kaso ay nasa ilalim na ng masusing investigasyon. Ang mga mamamayang dati takot ay nagsimula ng maglakas loob na mag-report. Ang himpilan ay naghigpit ng kanilang internal na pagbabantay at ang pangalan ni Clara, kahit sa simpleng paraan, ay naging simbolo ng katapangan ng isang ordinaryong mamamayan laban sa kawalang katarungan. Ngunit hindi naghahanap ng kasikatan si Clara. Ang gusto niya lang ay simpleng buhay. Sa kanyang puso, ibinulong niya, sana wala nang iba pang makaranas ng dinanas ko. At doon, inakala niyang natapos na ang kanyang kwento. 2 linggo na ang nakalipas mula sa insidente sa himpilan, at unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Clara. Nagtatrabaho siya sa kapihan, umuuwi sakay ng kanyang puting motor, at umaasang wala ng malaking problemang darating. Ngunit, may malaking pagbabago siyang napansin sa kanyang paligid. Mula nang pumutok ang kaso ni Sandoval, naging mas maayos ang himpilan. Maraming mamamayan ang naglakas loob ng mag-asikaso ng kanilang mga dokumento ng walang takot. Narinig niyang napag-usapan ang pangalan niya sa isang internal meeting, kahit hindi niya ito alam. Isang umaga, habang abala si Clara sa paghahain ng kape sa isang customer, tumunog ang kampana sa pinto ng kapihan. Napalingon siya at nagulat sa pumasok. Si Patrolman De Leon, nakasuot pa rin ng maayos na uniforme, ngunit mas malumanay na ang kanyang mukha kumpara noong una silang magkita. Nilapitan siya ni Clara nang may alanganing ngiti. Sir De Leon, may kailangan po kayo. Huwag mo na akong tawaging sir, miss. Jay na lang, sagot niya nang may maliit na ngiti. May maitutulong ba ako? Huminga ng malalim si Jay. Sa totoo lang, gusto ko sanang humingi ulit ng paumanhin sa nangyari noon. Natahimik si Clara. Nasabi ko na po, Sir Jay. Wala po kayong kasalanan. Doon nga po ako nagkakamali. Dapat mas maaga akong pumasok. Narinig ko po kay Ma'am Cruz, 1 linggo ka raw pong na-shock pagkatapos noon. Umiti si Clara ng bahagya. Tao lang po. Pero tapos na po ang lahat. Tinitigan ni Jay si Clara ng matagal na para bang may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan. Sa huli, sinabi niya, bukod sa paghingi ng tawad, gusto ko rin sanang magpasalamat. Magpasalamat, nagulat si Clara. Kung hindi ka naglakas loob na magsalita ng totoo noon, baka hindi nagbago ang himpilan namin. Taimtim ang kanyang boses. Yumuko si Clara, medyo nahihiya. Ginawa ko lang po ang nararapat. Tiningnan ni Jay ang kanyang relo, nag-aalangan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Bukas po, mayroon kaming community safety seminar para sa mga residente. Si Ma'am Cruz mismo ang mangunguna. Gusto ka sana niyang imbitahan. Kumunot ang noo ni Clara. Pupunta po ako bilang ano? Bilang isang resource speaker mula sa komunidad, maingat na sagot ni Jay. Halos mabulunan si Clara sa iniinom niyang tubig. Ha? Resource speaker? Jay, hindi po ako kahit sino. Kaya nga po, umiti si Jay. Isang nagmamalasakit na mamamayan, hindi isang opisyal. Sabi ni Ma'am Cruz, ang boses mo ang maaaring magbigay lakas ng loob sa iba. Agad na tumanggi si Clara. Nahihiya po akong magsalita sa harap ng maraming tao. At hindi po ako sanay na nasa sentro ng atensyon. Tinitigan siya ni Jay ng matagal at saka sinabi ng malumanay, pero nasimulan mo na ang isang mahalagang bagay nang hindi mo namamalayan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Clara. Kinagabihan, umuwi si Clara sa isang tahimik na bahay. Nasa isang assignment sa ibang probinsya ang kanyang ama at nasa kamag-anak naman na may sakit ang kanyang ina. Umupo siya sa sala, nakapatay ang pangunahing ilaw, may hawak na isang tasang mainit na tsaa. Ang imbitasyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding, isang lalaking may matatag na mukha, nakasuot ng military training uniform. Papa, kung pupunta ako doon, masyado na ba akong nakikialam? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, sa buhay, Clara, may 3 landas, manahimik, lumaban, o mag-ayos. Piliin mo kung saan ka mananatiling tao. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata,
Hinayaang umalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Mag-ayos, bulong niya. Dahan-dahan siyang umiti. Sige, pupunta ako. Kinabukasan, ang maliit na bulwagan ng himpilan ay puno ng mga residente. May mga ina, mga tindero, mga estudyante, at mga leader ng komunidad. Sa harap, nakatayo si Major Cruz, puno ng otoridad gaya ng dati. Umiti si Jay nang makita si Clara na dumating. Salamat at dumating ka, sabi niya. Huwag kang umasang mahaba ang sasabihin ko, ha, kinakabahang sabi ni Clara. Nilapitan sila ni Major Cruz. Clara, salamat sa pagdating. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ikwento mo lang kung ano ang naramdaman mo bilang isang ordinaryong mamamayan. Tumango si Clara, kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nagsimula na ang programa. Ipinaliwanag ni Major Cruz ang kahalagahan ng pagiging bukas, ang tamang proseso, at kung paano may karapatan ang mga mamamayan na mag-report ng walang takot. At dumating na ang oras para kay Clara. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Malamig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang mga binti at tuyo ang lalamunan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pag-asa. Ngunit nang makita niya ang mga mukha na iyon, mga mukhang katulad din niya, ang kanyang takot ay unti-unting naging katapangan. Ang pangalan ko po ay Clara, simula niya. Hindi po ako leader ng komunidad, hindi opisyal, at lalong hindi mahalagang tao. Isa lang po akong ordinaryong barista. Natahimik ang bulwagan, lahat ay nakikinig. Naranasan ko pong tratuhin sa paraang hindi tama. At sa totoo lang, noong oras na iyon, natakot po ako. Huminto siya sandali, bahagyang nabasag ang boses. Akala ko po, kung mananahimik ako, matatapos ang problema. Pero nalaman ko pong ang pananahimik pala ay lalo lang nagpapahina sa mga tulad ko. Ilang residente ang tumango, sumasang-ayon. Hindi po ako matapang na tao. Napilitan lang po akong maging matapang. Isang mahinang palakpakan ang nagsimula na unti-unting lumakas. Tiningnan ni Jay si Clara nang may paghanga at ngiti ng ginhawa. Tinapos ni Clara ang kanyang sinabi. Kung kaya kong labanan ang kawalang katarungan, sigurado po akong kaya niyo rin, mga sir, ma'am, at mga kaibigan. Kailangan lang po nating magtulungan. Isang mas malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Yumuko si Clara, nahihiya. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganitong epekto ang kanyang mga simpleng salita. Pagkatapos ng programa, tinawag ni Major Cruz si Clara. Ang galing mo kanina, sabi niya. Nagsalita lang po ako ng simple. Hindi, may impluwensya ka. At mayroon akong alok para sa'yo. Alok po? Ito ay voluntaryo. Ang himpilan namin ay bubuo ng isang Community Partners Program, isang grupo ng mga voluntaryo para sa pagbabantay at pag-iedukasyon sa publiko. Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang narinig. Ibig sabihin, sasali po ako. Hindi ka obligadong sumali. Pero nakikita ko ang potensyal mo. Mayroon kang tapat na boses, isang pusong sinsero, at katapangan na nagmumula sa kabutihan, hindi sa ambisyon. Natigilan si Clara ng matagal. Simple lang ang buhay niya. Hindi siya aktivista. Hindi siya sanay na laging nakikita. Ngunit, mayroong isang bagay sa loob niya na nagtutulak sa kanya. Sa huli, sumagot siya, susubukan ko po. Tinapik ni Major Cruz ang kanyang balikat. Ipinagmamalaki kita. Maligayang pagdating, Clara. Sa likuran, pinanood sila ni Jay nang may maliit na ngiti. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay tinanggap ng dalaga ang isang bagay na mas malaki pa sa masamang karanasan. Ngunit ang buhay ay hindi palaging payapa. Kinagabihan, habang naglalakad si Clara pa uwi, isang itim na motorsiklo ang huminto sa kanto ng kanilang eskinita. Dalawang lalaking naka-helmet ang nakatingin sa kanya. Nagsalita ang isa ng may malamig na boses. Ikaw si Clara, di ba? Natigilan si Clara. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Mag-ingat ka sa kadadaldal mo tungkol sa mga pulis. May mga hindi natutuwa sa ginagawa mo. Napalunok si Clara. Sino kayo? Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Sabihin na natin kami ang mga naapektuhan dahil sa pagbubukas mo ng bibig.
Pagkatapos ay pinaharurot nila ang motor, iniwan si Clara na nanginginig sa takot. Nanigas siya sa kinatatayuan, hirap huminga. May nagagalit dahil nagsalita ako. Namutla ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang hindi pa tapos ang laban. May mga taong nababahala sa pagbabago. At ngayon, hindi na lang siya isang ordinaryong dalaga. Isa na siyang maliit na simbolo na hindi lahat ay